og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So kung ta sa tuang kini niyang relasyon gatong unang gumarog ang apir motibo si Brad So Fernandez. Usos mga sugo sa Dios nga atong timan-an o tumanon nga niyon nga itong Ginoo na higugma mo kanako tumana ang nga sugo na sa kuman 15:13 o kanon na gibalik-balik na ni Kristo pag higugma pamatud-an sa pagtuman siya mga sugo. Ano itong tima nga doon ay mga linilog nga larawan, kinulit nga larawan o ribulto nga itudlo igamit sa Iglesia Katolika o nga akong pribahon nga kini nasulat sa Biblia o gisugo sa Biblia. Una ako sa isgutan nga doon ay sugo sa Ginoo nga nagdili sa paghimo mga linilog nga larawan, ginili pag-alagad o pagsimba na sa Exodus 23 nga to sa 5 dayon ng Dios dili ka magbaton og laing Dios gawas kanako, di ka magbuhat og mga linilog nga larawan o dili ka magsimba kanila ni mag-alagad kanila. Kaya ako Dios nga bubuhan nga nagaduo sa akong kalikutdot o pagsilot bisan sa primero hangtod si katulog ka kaliwatan. So klaro kayo nga Ginoo dunay gidili ang paghimo sa mga linilog nga larawan. Ug sa nang matanga sa larawan, it is preceded by the heading dili ka magbaton og laing Dios. Sa ato pakundonan na mga Dios nga dili tinuod kabuhatag larawan ya simbahon ingon nga Dios gidili na. Wala itong mabasa nga diya sa 2 Sari 23:5 doon ay isimba nga mga Diyos sa kawanangan sama sa mga planetas, adlaw, buwan o ganagidili sa Ginoo. O doon na sa mga lalaking babae nga giila nga Diyos sumala sa Deuteronomio 4:16 nasa sa 2 Sari 23:13 mga Diyos di paghinganlan na Astaroth, babae nga Diyos, doon ay Simos, Milcom o guban doon ay Tiana, babae, doon ay Belfigor, lalaki, doon ay Diyos sa mga tao sa Gresya, Konbiko o kini gidili sa Diyos supak niya Leviticus 26:1 dulungtanan sa Diyos ang paghimo nining mga Diyos ito sa may Diyos sa mala sa 1 Corinto 8:4 Diyos nagrepresentar sa butang nga dili tinuod sa maghimo taglarawan ni Baal, Belfior, Diana, Diyos na kalwa may tinuod nga Diyos nga kining Baal o Belfior o Diyos nga babae Astaroth o Diana. So Diyos na nga itong pagbuhat niya na, nga itong pagyupo niya na, atong pag-alaga niya na, sala na tungod kay gidili na sa Diyos. Pero sa kabutang atong masayran diya sa Jeremias 32:35 ni Ginoo, ayaw buhata katong akong gidili apan buhata katong akong gisugo. Wala doon na yung mga larawan ng gisugo sa Diyos sinalsal o linilog. Mingon ng Diyos kang Moises magpabuhat kag larawan nga sinalsal sa dagway sa kirubin hindi mo bulawan. Kunya ibutang na mo si kakilid sa akong altar kaya na ako diha. And then it is added also sa 1 Chronicles 3:6 the Lord God said that I will put my presence in these images of cherubim. Doon sa larawan sa dagway sa tao. Kaya sumala sa 2 Sari 23:16-19 si Hari Usa authorized by God to destroy, to pulverize all the images of goddesses and false gods. Idugmok, ipangguba ni sa mga hari ang tanang mga linilog larawan nga gidili sa Diyos. Pero pag-abot niya sa syudad, nakakita siya sa dakong monumento. Natana siya kinsa man ang monumento. O ang mga tao sa syudad dito pag mahal hari, monumento na sa tao nga balaan. A monument of man from Judea. And then God said, ayaw na siya kilabti. Sagdi na siyang ingon niya na ayaw na kilabti. O niya sa templo sa Diyos nga itong mabasa sa Ezekiel 41 versikulo 18 hangtod 22 nga sa templo sa Diyos doon ay gipaluna nga mga larawan sa kirubin katong gipahimo sa Diyos ni Moises. Yan doon ay mga pultahan o mga bumbong nga gikulit ang larawan sa kirubin o diha sa dagway sa tao, meaning dagway sa tao as reference na po-mention by me katong monumento sa tao nga balaan. Ayaw na kilabti, o nila po.
Isa na mga timaan sa lubnganan, ayaw kaw-kawa, ayaw gilabti, leave them as they are. So, doon na mga larawan nga gipahimo ang Diyos. So, dili absoluto nga gidili sa Diyos paghimo ang tanang larawan. Kaya ang Diyos di man masayo. Nagpahimo siya. Kadtong mga Diyos, Baal, Belfior, Diana, ibutang nato sa altar, iposisyon nato, taga nato pagtamod ug pagtahod. That is contradiction or contravening the laws of God, because God say destroy them. I am not pleased with them. Wa ko mahimot nila. Imuka na. Kining mga larawan nga gipahimo sa Dios. Doon na batay mabasa nga hatagan sa nato og dakong pagtamod ug pagtahod. Yan si yes. Kay sa templo sa Dios, doon ay altar, doon ay tabernacle, doon ay tabernakulo. Ya, doon ay hari nga ni pasipala. He is a king, he has the right to govern the country or his kingdom, but he crept into the temple. Sulod sa templo, naghalat siya insenso nga alang lang sa mga pare o alang lang sa paghalat ngadto sa templo sa Dios. O gisilutan sa Dios diya siya sa tapot sa iyang agtang sanla o kini nagkahulugan nga give due respect, honor, or homage to my tabernacle. Ya sa 1 Samuel 6:19 gilabtan sa itong tabernakulong kahon nga doon may gisuod nga balaan niya itong maong kahon nga sa masik kakilid ang larawan sa kirubin, duha ka kirubin. Nasa panahon nga Ginoo magpahimo og usa ka instance nga doon ay kirubin nga punong kabuok nga daghan sa kayong kapako. We do not mention that. We are only mentioning the tabernacle. Kaya sa Exodus Olohan 15 tudling 5 nga 8 10 nga 11 ang tabernacle kahon nga masig kakilid doon ay duha ka kirubin nga bulawan. Yeah, ang figure of position was really mentioned by God on the tabernacle. Doon ay pagkadagkong murag singsing sa lubanan sa yayungan sa mga tao kay mahimo sang prosesyon nila. O nga, gikawat ka to sa taga Betsemes. Doon ay mga pagbugal-bugal sa balang tabernakulo. 50,000 more or less people died. I believe that was an epidemic. Imagine, 50,000 katao. Ang rason ng yun, kailang ipasipalahan ang the Holy Tabernacle of God, ang balang tabernakulo. Mura man nagkahon. Kaya, taliwaan ini, mga nagisudlan sa balang butang sa Diyos. Na nagkahulugan mato pa niya, this is my presence there in the tabernacle. Na nasa Exodus, Uluhan 15, tudling 5 nga 8, ya 10 nga 11. O gikawat sa mga Filistios, ibugal-bugal lang hapon. Ang nahitabo kay isuod nila silang templo ni Dagon. Itubad lang itong tabernacle, itong kahon nga doon nila rawas kirubin. Pagkato pala pagkabuntag, nahagba buhog sa altar nila, si Dagon. Ila itong higtan pagayog dagkong bagong mapisi, gigakot sa dagkong mga ino na ito, fundasyon. Pagka sunod buntag, pagkato nila, nangabukto ang bisi, nahagba ang larawan ni Dagon, nadugmog pag yun. Just to prove that it would not be desecrated the Holy Tabernacle. That's something false God will be pleased beside it. So makita na to nga there is such demand of God that it should be respected. Kahuron tabernacle. Doon na ba isugo ang Ginoo nga very specific order, positive command na sa Leviticus 19:30. Ngayon ang Diyos, reverence my tabernacle. Reverence. Kung mo basahon sa dictionary sa New College Standard Dictionary, page 1000, page 1000. Ang tuong reverence, daghan o kahulugan. Na kahulugan nga honor, homage, veneration, worship, or even adoration. So, in other words, that word reverence could be the meaning of reveneration. Pagpasidmog could be meant pagtahod, could be meant worship. Sama sa saludo, salute. Dahil sundaw nga ipareport nga to sa kingdom, na naglabaw man, pag-abot niya sa tubangan sari, he made a salute, which is the full reverence and subjection to the king as the highest kind of salute. Then to his general, another salute, which is somewhat
is obeying holy orders in the battlefield. And the last man is his captain, another saludo. Tanaw ni mo to kini kasaludo, pero lain-lain og kahulugan. Ang saludo nga to sa hari mo ipaghatag og timos nga obediensya kung pagsugot, pagtahod sa hari o pagtahod agi panalipod sa kingharian. Yang saludo nga to general pagpailas pagtahod siyang pagkalabaw sa nang kasulaluhan. Saludo sa yang kapitan pagtahod sa yang immediate superior. So lain-lain ang kahulugan. Pero pariharat makita saludo. Mayroon sa kasundaong nihabot gikas pangubatan. Tulo ka babae diya sa airport. O sa tiguwang ng babae, o sa batanon ng babae sama sa sundao, ug mo sa bata ng babae. Gihagkan sa sundao ang tulo ka babae. Katong tiguwang iyang inahan gihagkan niya sa apin. Katong batanon ng babae ang asawa gihagkan niya po niya sa apin. Katong bata gihagkan niya po niya sa apin. Tulo ka tao iyang gihagkan pero dili parehang ang pagbati. Ay kung nang parehang pag gakus o sa ka inahan niya iparihan niya si gakus siyang asawa. Lambit siya baliwon sa mga binisya pangsulti. So lain ang pagbati pareha itong nakita. There is such a worship that will be given to God Last 2 minutes. in the highest order. Nasa Salmos 26:4 ihatag na ito ang labing taas, that is superlative. Ya, subalaan ihatag na ito ang veneration. Ang sa Balaan tabernakulo kung kerubin, ihatag na ito pagsimba o pagtahod, ngayon tawag nila na ito comments. I think everybody who studies elementary, there is such degrees of adjectival degrees na ay positive, great, comparative greater, and the superlative greatest. So na ipagsimba na ito ngayano para sa aging pagtahod sa larawan. Ito na ipagtahod o pagsimba sa mga santos naman sa Daniel 2:46. O doon ay pagsimba ng labing taas ngaya sa Diyos. So we cannot deny that because that is stipulated in the scripture. And in our study of grammar, there are degrees, adjectival degrees, positive, comparative, and the superlative. Superlative is for God, and the comparative to the saints, and the positive as respect or homage to the holy thing, as God said, ang balaan ng butang ayaw magamit sa balaan ng bagay. Mao katong akong unang pahayag 15 minutos sa pagpamatuod nga dunay larawan nga gipahimo sa Dios o binilo o gibansay gigamit sa Iglesia Katolika sa husto subay sa paagi sa Biblia o sa paagi sa panudlo sa simbahan. Anam na ko pungtanan. It's time nga na pabarog na ni Bransok ang iya lang isabutan ang pagpanudlo sa Roman Catholic Church nga pamatudan nga ang larawan kung rebulto nga sakto sumala sa Biblia o referensya. Nga ito nang ihatag ang time, oras, ato ang negatibo. Nga doon na siya 7 minutes question nga human sa pagpabarog sa alternatibo. Nga kung kinakasan kong 7 minutes, Brad, sa pag-question mo, kay ato i-start ang time. Na lang ito, okay na. Yes. That's okay. Start. Time start. Okay. Unang pangutaon na Brosok. Salamat Mr. Moderator. Sa diha may mong gikutlo kining Exodus 20, bersikulo 4 nga nagingon nga thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth sa English nga version. Sa imong pagkutlo niya na ang gibawal ba diha paghimo specific or general? Unang pangutana. Sa akong tubag, that would be general and specific. It would be specific when we mention names of who are those in the sky. Adlaw bituon. Ya ilaw siyuta, mga bato, o kuan ba, mga wati. Ya ibabaw siyuta, tao. O mga Diyos nga lalaki, babae. That is now coming to a specific. Pero, God does not contradict Himself. Could we say that God is erroneous when He says, pagbuhat og larawang nililok, nakasa pang Ginoo niya to, kay matud pa, any graven image? Wa kasa, kay Ginoo di man kasa. Sa Deuteronomio 32:4. Muna tubag sumutan. Okay. Sa mga gitawag na kaning early church, does the early church
kaning teach and practice kaning early church gani nato sumala sa Biblia ang mga apostol. That's the early church practice and teach kaning gitawag nato pagawi og panudlo about sa rebulto sa Romano Katoliko karong panahon na. Itong tubag, muna ka punta na rin. Yes, sir. So, sorry hakin, kalito na kung marabag tundaw na yung putana. Ang early church, nagsugod sa mga apostoles. Doon ay panultihon in comparison with the Old and New Testament. Unsa gani mga balaod sa ang tugon, gawaos ba sa bag-on kadayon. Doon dapat tayo mabasa nga, kadtong gisugo sa Ginoo sa ang tugon na agya po sa bagong tugon. Yes, nasa Hebreo 9:4. Ngayon sa Pablo may tungod sa tabernakulo. Ganun ay larawan sa kirubin. O doon ay kahon sa balang kasabutan. Nagisudlan sa sungkot ni Aaron gamit ni Moises. Duha ka papan nga bato o katong salin sa nahurot nga mana. Nagalugan sa kagahuman naguban sa katawhan sa Diyos. Tamdanan na po kasugo nga tumanon kay Aaron. Uy kato ang salin sa mana nagalugan o daily provision of God. He provided daily for 40 years. Kaya dito siya ito may makaong, may matanong. So, ang akong premise nga, kung unsay gitudlo sa ang tugon, why balaod nga nag-usap nas bagong tugon, matarayon. Kung mag-isgot ang early church, nilibro na ko sa Halis Handbook of the Bible, page 488. Nilibro ko. The cup, katong kalis. Matod pa din this chalice was used by Christ in the Last Supper. Only it is also covered, but the inner one was the chalice used by Christ. And the external, so many images narawan kinulit ni Kristo ug sa 12 apostoles. Matod pa ni Hali, it is somewhat shortlist the research that it came from the time of the apostles kini maong kalis. Sa tubag sa mga tama, yes, bisan sa mga panahon sa apostoles, sumala sa kong payag, page 488 of Halis Handbook of the Bible, kamit kaya po ng mga linilok larawan. Because this is agreement. Linilok man, katong ibabaw sa external scholars. Natubag ang pagkuntana. Okay. Salamat. Kaning giikutlo ni mga busok na 2 Kings 23:16. Naghisgot ba kini og larawan o rebulto o mga bukog sa tao sa Dios? Ang 2 Hari 23, 16 hanggang 19, anything that really represents the dead person, a holy one, that could be a visible sign. So, naghisgot ka na sa lugnanan, but just the same. Ngayon, hari, ayaw naghilapti ang iyang lugnanan. Mga tingamaan siyang lugog. Nakita na mo, malgari. Monumento sa tao mabalaan. Unya, tukma niya na ito sa Ezekiel 41. Yesod sa Matos 22. Nasulod sa templo sa Diyos, doon ay larawan sa kirubin, o doon na siya larawan sa dagway sa tao. Di ko mutuo ng larawan sa pangis o giwanon nga tao, ibutang dito sa templo, because that is contradictory of the holiness of the place and the object to be placed there. Muna ang tubag sa mga. Okay, brasok kaning gitawag na to mga cherubims nga gipahimo sa Dios. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia o explicit or implicit nga masabot na to nga kaning cherubims nga gipahimo sa Dios, iya ba ning gipayukbuan o giapaalagaran sa unsang sitas? Ang tubag, that is the holy tabernacle with the cherubims, no? Niya, ang tubag sa putana na sa Josue city size. Yan ang teksto ha, si Josue nga tao nga may nampuon sa Dios agi pagtahod tubag sa tabernacle nga dunay cherubim. Iyang gikuha niyang sinina o mipirapa siya. He feel on his iyang agtang dapat sa yuta, iyang tiyan, tiil, o sa kamatang sa pagsimba. Nga nung matang na sa pagsimba, kaya nasa Lucas 22:41, nga si Kristo dito sa tanaman sa Gitsemani, nga miyampo siya nga mahan, may pirapa siya, may hapa. Sa Salmos 95:6, ang akto sa pagluhod o pag tirapa sa ka-akto sa pagsimba. So, di mo nung imubutan na ito ba? Is there any text in the Bible that cherubim or that holy tabernacle was respected? Acting, the person acts or acting as worship? The answer is yes. Doon na kayo, last 2 minutes pa na sa question. Di mo, Brad Ray, 2 minutes, last 2 minutes sa the question. Okay, brasok kaning sa gimension ni mga bag-ong si Josue City Size, si Josue ni mihapa
o giubos gyud ang iyang naong isip ingon matang sa pagsimba. Akong pangutana, ang kirubim ba may gihap-an ni Josue o ang Dios? The tabernacle is component. You cannot see, you single out the kahon or the box, and that is the tabernacle. No. The tabernacle has components. The holy box being placed, the cherubims, 2 cherubim na nag-atbang, and the contents, which are the following: the rod of Moses, the 2 tablets of the commandments of God, and the leftover of the manna. O sumala sa Exodus 25, 5-8, mayon ng Diyos ang akong presensya na ariha. So your question is, sa iya bang pagluhod o pagkapa ni Josue, kinsa may iyang gihapan, ang kahon ba, ang kirubin ba? As I said, it is a component, but that components aside from the presence of God are nothing, meaning there was also the presence of God, but it was not mentioned there that he was speaking with God. But the truth of the matter, that was kind of respect for the Holy Tabernacle. And although it was not mentioned that he prayed to God inside, it can be found in other texts. Nasa 2 Sari 19, nga Sari Ezekias, nagatubang sa tabernakulo siya pagampo, pero dito siya magkigsulti sa Diyos. Siya gipangayo, kung natuman yun, kinakadaog siya sa guba, sa kamhanang kaaway nga Syrianhon, nga 185,000 nga misulong kaniya. Silang tanan ipatay ra sa usa ka sundalo. That answer your question. In time na 7 minutes. Nahinang time sa tuang kanyang negatibo. Start sa diya sa iyang mabarog nga 15 minutes sa tuang first round. Okay na kasi mo time, Brad? Yeah, time start. May gabi sa tanan o sa mga nananaw ni ining live nga friendly discussion with Bruso Fernandez. Salamat usab bisan pa sa matagusa nga naa diri sa suod sa estasyon, moderator o timer o si higala na to si Jong dumalo usab diha sa computer. Una sa tanan ato giningisgutan nga importante nga masayran sa tibuok katawhan nga kuning tema nga kini nga pagawi og kining panudlo mahitungod sa ribulto sa Roman Catholic Church nga mao ni nga ato ang iligar nga dili kini sumala sa Biblia, nga dili kini gisugo sa Dios sa mga tao nga mga Kristohanon sa atong panahon. O ang atong mga presentation nga atong nadungog sa mura siya og tinuod paminawan until ang negative side mo nigar niini nga mga pamatuod. So akong trabaho karon mga pagnigar o pagpamatuod una sa tanan nganong kita mo nigar niini nga panudlo o pagawi mahitungod sa ribulto. Una sa tanan ang Biblia gikutlo diri sa Exodus chapter 20 verse 4 and 5 nga klaro tin-aw kaayo nga pamahayag nga mismo ang tudlo sa Dios mao'y nagsulat niini nga mga sugo nga ningon nga dili gyud magbaton og laing Dios sa verse number 3. Unya ingon sa verse number 4 nga dili maghimo og mga linilok nga larawan sa bisan unsa. Muna akong pangutana ganina, general ba o specific? Bisan unsa, tanan general mga kaigsunan ni Gala. Unya ingon diri nga number 5, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. This is word for word nga mabasa nato nga dili magbaton og linilok nga larawan, dili yugbuan o dili alagaran. Mao lang atong mabasa diri sa sitas nga akong gibasa karon o gikutlo sa ato nga lando nga kaatbang. So atong timan-an una sa tanan nga dili gibawal sa Dios kaning gitawag og imahe. Wala nagbawal ang Dios bisan ako doon ako'y imahe. Bisan sa ato ang mga pamilya doon natay imahe nga naman wala na gibawal sa Dios ang imahe. Apan ang gibawal sa Dios ang paghimo og linilok nga larawan dayon yukbuan og alagaran mao na nang gitawag natong idolatry nga hinuon natong Dios or himuon nato ang kaning mga practices instead dito sa Dios diri na hinuon sa linilok nga larawan. Right. Sumpay ang sugo dili nato bulagon. That's why daghang masayop dinhi nga bulagon nga nakasala ang Dios kay nagpahimo man sila siya o niya wa man diay nagpahimo dili na tinuod. Ang Dios wala miingon nga bawal ang tanang larawan kundi bawal ang linilok nga larawan, yukbuan og alagaran. Mao lay giingon sa Biblia mga kaigsunan. Karon ang pangutana, ang Roman Catholic Church nga pagawi do naman siya linilok. Ikaduha,
do na kanibang linilok giyukbuan ba ni? Giyukbuan. Nya kanibang linilok gialagaran ba? Gidagkutan, giprosesyon, gialagaran ba? Ginatibukan? Yes, gialagaran. So, ibig sabihin, no? Ingon diri ang Biblia sa mabasa nato og sa atong makita nga ginahimo atong makakonclude ta nga gisupak word for word ang Biblia. Right. Unya atong tan-awon kay, of course, dili man ta mo-conclude until basin di ay dunay mga explanation nga nindot o sakto sumala sa Biblia. So, atong tanawon ang mga presentation labi na sa mga gitawag og mga argumento niini nganong nakaingon ato nga landong tinahod nga kaatbang nga sakto ni siya nga panudlo og pagawi. So ato kining tagsa-tagsaon. Una sa tanan ang 2 Kings ikaduhang hari 23:16 to 18 ang Biblia klaro nga atong mabasa nga kini naghisgot sa bukog sa hari atong tanawon, man of God or tao sa Dios. Ingon sa 16 akong basahon ang in English. Ngayon ang 16 mga higala, and as Josiah turned himself, he spied the sepulchres, mga lubnganan that were there in the mount, and sent and took the bones out of the sepulchres. So mga lubnganon to sila, gipanguha, gipangsunod ang mga bukog nito. O kunya ningon siya, unsa maning akong nakita, what title is that I see? And the men of the city told him, it is the sepulchre. It is a pantheon o lubnganan of the man of God which came from Judah. Kanya ingon si Josiah, let him alone. Let no man move his bones. Dili ni siya larawan ni Gala. Klaro ang Biblia ningon siya, so they let his bones alone with the bones of the prophet that came out of Samaria. This context does not say about larawan linilok nga larawan. So dali nato nang i-falsify. Ingon diri nga naay sugo sa Dios. Tinuod, dunay mga sugo sa Dios sa Old Testament. Unya kaduha, nagsugo ang Dios, explicit nga gisugo sa Dios. Nga nagsugo ang Dios og pahimo una sa tanan ang ribulto sa bitin. Unya ikaduha kining ribulto sa mga kerubin nga hisgutan sa ato ang tinahod nga kaatbang. Unahon nato ang kerubin. Ang kerubin nga ato ang basahon sa Biblia, una kining gipahimo sa Exodo 25 nga makinatibuk-an sa arka sa Dios. Pero doon na ni siya i-purpose. Mao na atong tanawon nga ang purpose ba sa linilok na larawan sa RCC sa atong panahon, mao ba ang purpose sa kerubim kay atong manghimuon nga argumento ang kerubim? Atong tubag dili. Kaya ang purpose sa kerubim gipahimo siya, gipabutang siya ibabaw sa arka, pero klaro sa Exodo 25:22 nga nag-ingon, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony. Sa ato pa, ang tuyo nganong naay ribulto sa cherubim duha, kay di ay kuyan di ay sa Dios ang tunga niadto in the midst. In fact, si Moses sa iyang pagpakigistorya sa Dios, may istorya ang tunga sa cherubim. Ang presensya sa Dios mao'y nakapabalaan sa kerubim, mao to siya nga balaan kaayo nga butang. Numbers numero 7:89 nagingon, and when Moses was gone into the tabernacle to the congregation to speak with him sa Ginoo, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of the testimony, from between the two cherubims. Mitingog pa. Nganong mitingog man? Kay doon ay presensya sa Dios. Importante kaayo ang presensya sa Dios nga mag-uban sa mga Israelitas. Yes, ang Ginoo bisan asa everywhere. Pero doon nagi presensya ang Dios. Mo nagi-specialize niya pahimo. Pero wala gyud nagpahimo ang Dios og duha ka kerubim aron hap-an. So atong tan-awon ang usa ka argumento nga gigamit Josue kapitulo 7 bersikulo 6. Nga ningingon diri sa Josue 7:6, and Joshua rent his clothes, iyang gigisi sa nina, and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord. Before the ark of the Lord, dili sa tabernakulo. Right. Kundi dito sa arka sa Dios. Ngano man dito man siya sa arka mihapa? Kaya ang presensya sa Dios tuwa man sa tunga sa kerubim nga naa sa ibabaw sa arka. Unya ngano man ni unsa may buot pasabot nini? Mao ni nakapabalaan sa arka. Kaya ang pagkabalaan sa arka sa inang natikwan kini gihawiran ni Usa. Si Usa dili pari kay pari lang ang makagunit kay balaan ang arka. Paggunit ni Usa patay diha-diha nasuko ang Dios. Karon ang pangutana kung himuon nato ng argumento sa ribulto sa RCC, pila man ang namatay sa paghikap diha-diha sa mga ribulto? Dili. Ngayon wala man nagtudlo ang CCC, wala nagtudlo ang Roman Catholic Church nga dunay presensya sa Dios diha
sa mga ribulto. Hinuon usa lang kini ka mga representasyon sa mga gilarawanan. So kani nga pasabot about sa Josue, dali gihapon kay natong gipulsify. Atong tanawon mga kaigsunan, kaning larawan usab sabitin kay gapahimo man sad ang Dios. Again, dili gyud bawal ang pagpahimo. Wala nakasala ang Dios iyang kagalingon. Dili man ang pagpahimo mo bawal, kundi duha, pahimo o simbahon o yukbuan o alagaran. So, nanong gipahimo man ang ribulto sa bitin. Kaysa diha na ang mga tao nagyaw-yaw, nagpagulbol, nagpadala og mga kaning has, ang mga has, mga poisonous. Gipamaak ang mga tao nga matay tungod kay nasuko ang Dios. Karon, naghinuo sila mga tao, so ang Dios nagingon paghimo og ribulto sa bitin. Kay kung kinsa tong mutan-aw dito, mabuhi o dili mamatay. So dunay purpose kaning pagpahimo sa Dios, dunay purpose, pero ang atong tanawon, ang purpose ba sa mga larawan sa Roman Catholic Church, mao ba ang purpose dito sa Old Testament? Kay kung inyong nabantayan, gihisgutan usab nga ang sugo gibalik dito sa Hebrehanon 4:9, that is not true mga higalang tigpaminaw. Nga naman, kaya ang Hebrehanon gisaysay kini sa Old Testament kung unsay nahitabo sa Old Testament aron ma-intro ngadto sa New Testament. Sa chapter 4 sa Hebrews 9:4, sa Hebrew 9:4 nagingon, which had the golden censer and the ark of the covenant. Again, the New Testament Hebrews naghisgot sa Old Testament, iya gyapon gibatbat kung unsa toy naa dito. That's why ni Indre round about with gold, wherein was the golden pot and had manna, the Aaron's rod and that budded, and the tables of the covenant. Right. Number 5, and over it the cherubims of the glory shadowing the mercy seat. So ato makita nagisaysay lang kung unsa tong dito. Dili ni siya sugo nga ipasugo sa mga apostol. So dili nato mahimo gyapon ning balido nga argumento. So mga igana, mga kaigsunan nga tigpaminaw, atong tan-awon nga kini gyud dili gyud ni siya biblical, dili ni siya practice sa mga unang iglesia. Kay kung imong tan-awon ang unang iglesia, wala man sila nagbato niani. Ngano man atong timanan ngano? Because these things were just a shadow of things to come. Gipang-ilisan sa New Testament igala. Unsa may giilisan? Una sa tanan, ang arka nga dunay presensya sa Dios nga ibutang sa templo, giilisan kini og balaang espiritu mismo nga Dios nga isilyo sa matag magtotoo nga tawagong templo sa Dios. Amen. Dili na templo katong sa una nga dunay mga ribulto, wala na to. Nabungkag 70 AD. Pero sa diha sa panahon ni Jesus Christ duna pa. Pero pagkabungkag sa 70 AD gibungkag kini, dayon ang apil ang mga ribulto tanan dito, wala na nagpahimo balik nga naman, ilisda na ang templo karon, mga lawas sa magtotoo. Unya ang presensya sa Dios gitatak, balaang espiritu mo gi-promise sa Dios dito. So wala nay arka, mo nang wala nay arka. Unya katong quote sa ni Moses nga bitin, gibungkag sad usab kato kay gihimo man to gidagkutan sa mga Israelitas. Right. Sa ato pa kaning pagdagkot usa ni siya katimaan sa pag-alagad. The only reason nga nung gibungkag kini nga larawan o ribulto sa bitin kay gidagkutan walay lain nga rason. 2 Kings chapter 18 verse number 4 nagingon, and in those days the children of Israel did burn incense to it and they called it Nehushtan. So ang ilang pagdagkot dito mao nga naman pag-alagad man ang bawal, pagyukbo, pag-alagad. Doon ay kinumit, giyukbuan, gialagaran, gibungkag, gigala. Sa ato pa, klaro kayo word for word na nga gisupak sa atong mga igala nga Catholic people. Na ang ato karon mapadayag unta nato kay nga naman pwede raman nga magsimba, pwede raman nga magampo nga walay ribulto sa ato pa, pwede ra gyud ay kung wala na siya. Og mga igala kay sunan atong baton pud amo bani ini mga argumento sa atong kamubo sa oras, gamay na lang ang nabilin, pero akong paghangyo na atong tan-awon ang habig sa habig karon. Atong tan-awon pa kauban sa Biblia nga moy ato ang referensya ato ang basihan sa pagtuo aron makita nato kung tinuod kinsa dapita ang nagsulti nagtug-an sa Tinoo. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan. Salamat Brad Rian Fuentes, na ang isang time na sa dili pa nato hatag ni Brad Sok Fernandez ang iyang 7 minutes nga question ato ding hangyoon ato magkaigsunan nga nagtanaw kanato karon sa ato ang radio of CFD Cebu. Kapalihog mi og like, share and subscribe. Kani ato sa pasalamatan ang atong kaigsunan nga tanaw ginato ni sunod sa atong programa. Sila si Felipe Fernandez is watching with you, Brad. Salamat. Nga G-Boy Abela, God bless po. Salamat Brad. Nga Alan Ayag,
o si Rosel Marho. Salamat sa inyong pagtanaw. Nya palihog mi like, share, and subscribe. Yan, human naman ang ato ang igsoon nga si Rian Fuentes sa iyang negatibo, iyang gisupat ang pabarog ni Bradsok na ato nang ihatag kang Bradsok ang iyang 7 minutes nga question ngadto kang Rian Fuentes. Unang pagkutana, Brad Rian, ningon ka nga, huyon ka sa gisulti ni Moises nga, do not make any graven image. Ngayon ang Japon nimo, Akong giuyunan na ang Dios mo nagsulat pinagi sa iyang tudlo. Og ang akong giuyunan niya na Brosok ang sumpay nga sugo nga dili magpahimog linilok nga larawan og pagyukbo og pag-alagad. So dili na ko pwede nga putlo na kay dili pwede nga putlon ang bersikulo nga dunay contextual nga pagsabot. So mao na ang pinaka root jud nga sugo, paghimog linilok nga larawan, pagyukbo og pag-alagad. Og paghimo lang dili pwede. Dili na mo isugo kundi paghimo, pagyukbo, pag-alagad. Mao tong tubag gusto. kaya imong tubagi, klaro man nimo nga, kining, kung pagbuhat lang og larawan, dili supak sa gisulti sa Ginoong, do not make any graven image. Gusto mi gisulti karon, dili. Yes, sakto na. Dili gyud na siya dili na mo isugo sa Dios nga ginadili. That's why mahimo nato nga argumento nga kung mao na ang Dios una mo nakasala, which is dili ko mohimo nga ng argumento, pero sakto man ang gibuhat sa Dios nga dili magbaton og linilok nga larawan, pero naagi sumpay nga yukbuan gani og alagaran mao bawal, dili lang ang paghimo brosok mo tubag. Ang Bible Baptist daw masinugtanon sa kinatibukan nga pong sa Dios sa Biblia. Most certainly, brosok, we are called what the Bible says. So kung unsay gitudlo sa Biblia, mao na ang amo ang buhaton brosok. Kaya matod pa nimo nga ang paghimo sa linilok nga larawan sa butang nga tingnon nato larawan nga gipahimo sa Ginoo sama sa daang tugon, di lang yugbuan og alagaran. Kaya matod pa nimo ang Baptist certainly obedient to the commandment of God. Nga kung punta na frankly speaking without lying, doon na ba mga linilok nga larawan sa balaan diya sa inyong mga templo o simbahan sa Bible Baptist? Kung linilok lang o larawan brosok nga naa sa sulod sa simbahan, doon natay mga gitawag na to picture. Pero kanang mga ribulto brosok wala na naman. Dili man ang Bible Baptist mo gisugo niya na nga dili magpahimo or kanang pahimuon. Wala man sukad gipahimo. Ang gipahimo si Moses kay gibutang sa templo, pero sa ato ang panahon wala na nagisugo ang mga Kristohanon kay giilisan na, according to my presentation, giilisan na ang templo, dili na tong karaang templo, that's why di na ta kinahanglan linilok na larawan mao tong tubag. Naa sa Hebrew 3 si Ches nga doon na gyapon tay altar. Kung doon na altar, doon na ginay templo tungod kay ang altar dili man na pasagad lang butang bisag asa anak mo na sa templo. Nagakong na kay matud pa matinumanon man ang Baptist Church sa pulong sa Ginoo. Nga matud pa nimo wa man idili paghimo og linilok nga larawan. Wa man kumutana nimo gitugot ba ang pictures. Tubaga ako pungutana nga doon na ba'y simbahan ninyo o templo nga doon na linilok sa nga larawan bisan sa dagway ni Kristo dili picture. Kaya wa man kumutana picture. Good. Indot na pangutana nga doon na specific nga doon na ba'y linilok nga dagway ni Kristo. Wala gina nga wala gayon linilok nga dagway ni Kristo o kung sa nang dagwaya kay wala man gisugo ang mga Kristohanon gikan sa mga apostol ngadto sa atong panahon, wala gisugo nga pagpahimo kay wala na may templo nga pareha sa unang panahon. Ang templo karon 1 Corinto 3:16, 1 Corinto 6:19 nga mao ang atong mga lawas sa mga magtutuo. So wala gyud namo na gihimo kay wala man misugoan na brosok, lain may gisugo. Ang 1 Corinto 3:16 does not answer my question. That is individual person who is wholly casting away sin from him. He's a dwelling place of the Holy Spirit and Christ Himself. We are talking about the temple as a building. You have the building, you have the temple. Now, ningon ka nga paghimo ang mga Kristohanon yan ang mga linilok na larawan. Wa ka kibaw that this is the earliest days of Christianity, graven image. Kung gana may graven image, imo pang ipanghimakak na matod pa sa mga pamahayag. This comes from the earliest days of the church. Imo bang ipanghimakak o mapumatuod ka
dako kayo ng istoryahon ng lalisunon. Ayun sa dalis, tupag ako po, tama yung mga ipanghimakap. Ang imong pangutana. Yes, ako lang ipanghimakap. Imo ipanghimakap. Ako lang ipanghimakap kay dako kay nang lalisunon rusok nga tagaan tag picture nya i-claim na to, we need to investigate unsay gihungit sa ato dili lang ta mo tuo nga tuoan ang dayon nato o kinsa gahimo na, kinsa gahapag niya na, we need to investigate everything about that. Correct. The truth of the matter that you will deny that you do not have any somewhat visible representation as graven image of Christ, as you have stated. Yes. Yes, well, we don't have any representation or linilok nga larawan. Kay lagi wala man ta una sa tanan wala ta kakita unsay sigurong naong ni Kristo. Dayon wala pud ta sugo ang mga Kristohanon labi ng mga hintil nga mga Kristohanon wala gyud sugo ang pagpahimo og linilok nga larawan. Lusok mo tuntubag. Isang years may balita, isugo sa Ginoo mga apostoles, wa pa mataw mga baptist kanon ituman mo muna na wa mo musuguan. Ang pagsugo mga kaygalaan labi na gid sa New Testament is usa na siya kapag interpret sa Biblia nga sa dihang gisugo ang mga apostoles doon na sad na sila gisugo hangtod sa abot sa ato ang panahon. So the Bible is not written to me but it is for me nga ato ang bahin-bahinon ang pulong sa Ginoo kay ang Old Testament di man gyud to mga Kristohanon ang gisugo kundi mga Hudiyo man to. Nya New Testament lahi na sad na mga Kristohanon, we are in the church age, appeal ta niini nga Great Commission rusok. Pero ang gud ka imong gunon nga ang Bible Baptist ato panaw pagsugo sa Ginoo sa pagsangyaw may balita wa pa dito kay datos 1609. Wala gyud ang Baptist dito. Wala. Kay mga lulo man na sa Baptist dili man na sila member or wala diha kay wala pa man ning abot. Time is 87 minutes. Okay. Niya, doon natay kini niya second rounds nga duhang kabarog. Kaduhang kabarog doon ay 10 minutes nga to kabarog mga tud sa tigsoon sa dili pa ato pasalamatan ang ato ang mga tigsunan karon nga aw sa ilang animalay nga palihog ko pahumdom lang gyapon ninyo like, share and subscribe. Niya labi na karon sa atong mga tigsunan nga diha karon tan-aw gyud sunod kanato sa atong programa Radios of CFD Cebu. Sila si Rosel Marho nga tan-aw gyud, sila si Marvin Baita Abaw o si Elisar Bolan. Salamat sa inyong kaganaw. Niya palihog mi like, share and subscribe. Niya kadon padayon ta sa tuang second round dunay 10 minutos nga pamatud-an sa atong igsoon Roman Catholic Church Bradso Fernandez. Salamat kayo, Brad Moderator. O akong tagsa-tagsaon pag kuha mga puntong ang ngayon akong tagang pagtandi parallel to what Brad Ray has stated this. Ako na, may ko ng Diyos, ayaw mo pagbuhat niya itong akong gidili. May buhat na kato akong gisugo na sa Jeremias 32:35. Gidili sa Diyos ang paghimo mga linilok ng larawan sa mga Diyos. Gidili niya. Sa 1 Corinto 8:4, mga Diyos nagrepresentar sa butang ng Diyos. So nakatuman sad ang mga Baptist nini kay wa man sila mo himo ang gidili sa mas Baal Belfior. Pero sa gisugo nga paghimo og larawan sa mga linilok may butang sa akong templo. Ug himo na sa Dios akong isaysa na ang Ezekiel 41:18-22 nga dunay templo sa Dios sa sarang templo sa Jerusalem. Nga na mga kinulit nga larawan sa kerubin kunya diya kay sa mga bumbong o kini gisugo sa Ginoo. So ako pangutana o doon na ba kay kasayuran nga sa inyong temple o simbahan doon ay mga larawang rebulto ni Kristo? Wa. Di mato pa niya wa siya kasiguro kung siya dagway ni Kristo. Kadaghan sa dagway ni Kristo. Ang Catholic Church has that because the Holy Shroud nga napatik announced, you know, the cloth of Veronica which the three faces of the Lord mark upon them. So what we kalibutan kay wa pa mo mataw sa panahon sa mga apostoles diha naman ang Iglesia Katolika. Unya usa ka butang nga wa ma tubag sa akong higala kini Leviticus 19:30. Nga reverence my sanctuary. Reverence as I stated page 100 sa the New College Standard Encyclopedia. Nga usa sa mga meaning sa reverence mo pagpakita sa veneration, respect or worship. That veneration and worship was done onto the image. And likewise, we can prove that later on. Nga balaan nga larawan o katong gingan lang nato o tabernacle gi-define sa Ginoo sa Exodus 25 puno nga to sa 5:8 nga to sa 11. Nga dada akong presensya ay duha ka larawan sa kerubin mana o kini reverence my sanctuary. Meaning the sanctuary components, as I said, not only the box, the holy box or holy tabernacle, also the contents and the presence of God, likewise the images of the cherubim. So, gingon siya nga ang ilang gilisda na ang maong mga
kining halad o kining mga ingon mga teaching the Old Testament like the temple. Kaya ang templo karon individual naman nga kita nga tagsa-tagsa natong ikuy ang Espiritu Santo. That is fallacy of non sequitur. It does not follow my question because my question is about your buildings, not individual, because each and every one of us can claim to be the dwelling place of the Holy Spirit. So yan ang malalis nga doon na mo'y Baptist, Bible Baptist Church. Church, it could be the assembly, it could be the building. You do not have this token and images of the cherubim or images of Jesus Christ, and the representation or replacement that you have is non-valid. Na it's void from the beginning because it is not my question. It is about the building. Kunya, diya sa bagong tugon gisgutan gyapon ang cherubim, balaang tabernakulo o matud pa sa atong higala nga kini wala na isugo sa mga apostol nga kini naagya po na. But the presentation is nasa 11. We shall discuss this matter with the guidance of the Holy Spirit. The meaning of that, it is not really what he is mentioning. The truth of the matter, because of the holy presence of Christ in the Holy Eucharist, that is in the tabernacle of every church, that is the replacement. It is not the individual ones that having the Holy Spirit. That is non sequitur. It does not follow. It does not answer. Kunya, gisgutan niya pagdagkot kong kandila sa mga santos. Tiyaliwa niya mabasa ng 2 Chronicles 3:11 nga matod pa sa balang kasulatan nga kami nagadagkot gihapon sa mga suga o kandilabro aron pagpahinumdom kanamo sa mga buluhaton nga mong nalimtan. So that is the meaning of putting on lights. And sa Exodus 27:20-21 gihimo na namo bisag adlaw nagadagkot ni o kandilabro kaya sa altar kay kini dunay kaulugan. Kunya sa punto nga ang linilok nga larawan hatagan og pagkamulog pagtahod kay matud pa niya nga it is not, it's also the presence of God in the tabernacle. He does not know this. Sa 1 Chronicles 3:6 God said, I will put my presence in these two cherubims. 1 Chronicles 3:6. Pasabot ka turong kahon sa balaang kasabutan nga diha ang presensya sa Ginoo. 1 Chronicles 3:6. English Bible tells us God said, I will put my presence in these images of cherubim. Huwag ituo sila nga kanang mga larawan sa cherubim balaan. Kaya saad sa Ginoo nga na diya yung presensya. Ganun wa man sila bisag usa lang larawan sa cherubim diya silang templo. Gawa na niya matubag tungod kay isgutan niya katong pitin katong baga nga gipahimo ni Moises. Ang Dios nagsugo nga mutan-aw niya to maluwas kamatayon sa lason o hilo sa bitin. Kunya the purpose as mentioned by God to reveal His power, not really the picture or the image of the snake that you are looking at, but by my power within. So when the purpose was really used by illegal use, immoral use, ngayon lang kining gisimba ingon ng Diyos, gipahunong sa Ginoo. Pero ang Iglesia Katolika wa magsimba sa mga larawan ingon ng Diyos. Wa ta mingon larawan ni San Roque, Diyos Roque, larawan ni San Antonio, Diyos Antonio. So usa ka dakong tumutumo kung doon ay maguna-una nga mga dili Katoliko nga larawan gipakadiyot sa mga Katoliko. Usa ka nagkapakakog sa iyo o gani akong ipahibaw nga sa the earliest days of the church doon na images kinulit sa arka nga matod pa rin sa pahayag the sacred precious object older than itself, the earth's workmanship considered to be at the first century. Sa ito pa ang maong linilog na larawan sa mga apostoles ni Kristo diya sa mong kalis gikan pa panahon sa earliest days of the church, meaning the disciples of the apostles. So klaro kayo nga kini mga butanga wa malugi sa tong higugmang igsuon sa iyang pagpanghimaka tungod kay usa ka butang nga iyang giangkon nga nila matuman kay correct minus wrong when you have to correct that is good, but one is right and the other is wrong, that is zero. Gusto sila, gawa sila maghimog larawan sa Diyos. Pero ang gisugo sa Ginoo pagpahimog larawan sa cherubim, larawan nga balaan diya sa templo, wa nila himuha. Kanya ingon nila nga gisimba na ingon nga Diyos, dili na tinuod. Niya sa Catechism of the Catholic Church number 2142, number 2142, we pray before the images, but we do not pray directly to the images, but to the person representing by the images. Wa mi magampo sa linilog nga larawan kundi
sa Dios nga gilarawanan bahin ni Kristo kay si Kristo nagpakita man. So mahigugma ko miksoon klaro og tinaw nga dunay gisugos kinaw paghimog larawan nya sa karaang panahon sa mga apostoles naghimog larawan ug sila man og tagdimog maghimog larawan kung dili paghimog larawan sa mga apostoles, but the earliest days of the church. So kining mong gilan na to og res ipsa locator ang prueba nga makita gyud sa hulagway nagfugno sa tanang katarungan ni Ray Ann sa iyang mga gilubag nga pagpamahayag lugar sa Iglesia Katolika nga nagasimbata sa mga larawan ingon nga Dios. Kuno na pagsimba nga itong ihatag diha because of Leviticus 19:30, reverence my sanctuary components, the altar, the holy tabernacle, na di kirubin. Kung sila wa, bisag gamay na lang, wa sila tabernacle, wa sila larawa sa kirubin, so di mo do zero. Yeah, one correct, another correct, but right man was wrong, zero buha ni Ray ang Fuentes sa katarungan nga usaray correct pero ang usa wa sila kay nagpahimo ang Ginoo bisan sa earliest days of the church dunay larawan nga gipahimo sa Ginoo bisan sa kalis nga gigamit ni Jesus sa pag misa dunay larawan niya o larawan sa mga apostoles. So klaro nga nahipos ang tanang mga gituan niya nga nakapabarog siya pagsupat way landong siyang katarungan nga nakatandog sa akong gituan. Daghang salamat Brad Sok Fernandez sa sikat raw ni imong pagpabarog. Unya sa dili pa nato ihatag ang question nga to sa tuigsoon nga sa Bible Baptist nga si Rian Fuentes ato di ay pasalamatan sa ato ang dunay mga 35 ka viewers. Ato silang pasalamatan sila si active kayo nga mga member nato. Sila si Warwin Abaw, unya si Edwin Mabanag o Toto Laconde, Hale Supayko, nga Albert Castro. Nga to ang mga active kayo nga member nga sa nagtanaw kanato o uban pa diha sa Primalay nga nagtanaw sa tuwarong programa sa Radio of Cebu, CFD Cebu. Nga palihog ni like, share, and subscribe. Nga salamat ni Brad Sok nga kanang round nga natuman niya ang pagpaparog sa 10 minutos. Diya karon ato na sang itunol ang oras ngadto sa tuigsoon nga si Rian Fuentes ang negatibo sa ka Bible Baptist. Yeah, okay ra ka Brad sa mga time mo na ito? Okay. 10 minutes. Sa 7 minutes. 7. Okay. Alright, unang pangutan na bro. Doon na ba Diyos? Tining Diyos ba may exist o doon na ba Diyos? Ang tungkol na kay ang Ginoo dili pa siya pinagin sa Pablo sa 1 Corinto 8:4 ang Dios nagrepresentar bukan ang dili Ginoo. So kuno nay baal nga ipailang ang Dios dunay biltiyo nga ipailang ang Dios Dios na. So because they are existing as a visible objects but they are not true representing a true God, so therefore they are idols. Ito na. Imo ba ang kunon Rosok nga ang nakapahimong Diyos sa butang ang tao kay gihimo niyang Dios kining butang na hinimo sa tinuod Dios? Ang tuwag na sa naman kung ang usa ka butang nga dili tinuod pagtuon sa tawo nga kana tinuod kana tawhanan nawad na sa may pangisip o doon na sa ipakita gyud nga butang kay naa man nasuwat man na sa 2 Hari 23:5 ug 13 nga dunay babae nga Dios nga mao si Asarot dunay lalaki si Melcom Simo sa Sidon Hanon o uban pa. So dunay gitudlo nga mga Dios and true but assuming by the presenter the Gentiles as God, and they are the ones also making the worshiping the palaces. Marito ba? So ilang simbang nila tinuod og sila sad nakahimog sila og naa sa tinuod nga gipadayag nga Dios nga tinuod nga naa as object but they are not in reality true. So kani ba sila mga gitawag nimo Diyos? Diyos na ba ni silang daan? Or ang tao mo'y naghimo nilang Diyos? Rosok. Ang malang kasulatan mo ni Pebawang kana Dios kadili man tinuod naa sa 1 Corinto 8:4 ang representasyon visible kadili tinuod Dios na. Ngunit ba balang kasulatan nagsulti niya na makahimong bata pag-ingon nga nasayop ang balang kasulatan nagsulti nato kung si Dios o tuo tas balang kasulatan kay pung ba si Dios lain ko na. Okay, sunod pangutana. Kani bang gipabuhat sa Dios nga ribulto sa bitin? Dios ba ni dili? Ang tubag kay doon na may bitin nga tinuod dili na Dios pero ang sayop nga paggamit sumala si mong gibasa do sa Hari 18:4 nga kadto giisip nas mga tawo nga ilang saligan pinagi sa ingingon nimo paghimo pag pasong insinso kanila. That was a violation. That is somewhat breaking the limit of that. Ilang gilapas ang utlanan niya. Sa ato pa nga the only reason nga nabungkag kining ribulto sa bitin tungod ni atong ilang gihimo nga pagdagkot dili ba tinuod? Ang tinuod nga
ang sinayog nila nga pag himo suway pa himo sino mo ila sila. Okay. Brosok, ang Roman Catholic ba Brosok doon ay linilok nga larawan? Base sa Exodo 24 and 5, doon na ba mo linilok nga larawan Brosok? Na Okay. kung makakita ka sa mga karaang simbahan, kung nagyapoy mga bagong simbahan na sa tabernakulo, nga mo na real replacement of the presence of mana. Kaya itong mana, paan man ito nga, ikas langit. Diyo si Kristo, ako mabuhing paan, na ihatag ko kanyo nga akong lawas nga kalanon, nga akong dugo nga ilimno. May buhatan yun sa himo ni Kristo, yung ikonsekrahan, ang panubino, kini akong lawas, kini akong dugo. Himo na sa mga pare, nga tinuod ng mga pare. Okay. Unya sa matang tabernakulo masikakilid na ang kirubin. Kaya sumala sa Exodus 25 o sumato sa Haret 4:8, duha ka kirubin gisgutan magatbang sa tabernakulo. So, doon mo linilok imong giamko na sa bersikulo 5. Sa linilok ba ang RCC nagyukbo? Wala. Ang Roman Catholic Church, as I said, pay respect the tabernacle. And the tabernacle has components. I told you that and I will repeat. So yes or no Brosok? When the Catholic Church also respect the image of the cherubim. Nagyukbo sila aging respeto. Agi respeto kay sila representantes Ginoo. Okay. Sunod, aging pag-alagad nga gitawag og kaning pagdagkot. Ang Roman Catholic ba na Roman Catholic Church, mga membro or mga tao nagdagkot ba og insenso o kandila sa rebulto? Ang pagdagkot og kandila ni pahinuod kana kalugar sa pagampo sa tao sa Katoliko ngadto sa Dios. Pero katong ingon nimo nga nagyugbo dunay balaan ulong sa Ginoo na. Kana sa Salmos nga matud pa come Last 2 minutes. come Aging pag-alagad nga gitawag og kaning pagdagkot. Ang Roman Catholic ba na Roman Catholic Church, mga membro or mga tao nagdagkot ba og insenso o kandila sa rebulto? sa report. Ang pagdagkot og kandila ni pahinuod is kanada ugas sa kampo sa tao pagsimba sa Katoliko ngadto sa Dios. Pero katong ingon nimo nga nagyugbo dunay balaan Wala nga ulong sa Ginoo templo sa Jerusalem sa Salmos sa niyatong sa nga matud pa na-appeal ba dito ang mga linilok na tawag nga sa templo? Pag-alagad nga gitawag og kaning pagdagkot. Ang Roman Catholic ba na Roman Catholic Church, mga membro or mga tao nagdagkot ba sa insenso o kandila sa rebulto? sa report. Ang pagdagkot og kandila ni pahinuod is kanada ugas sa kampo sa tao pagsimba sa Katoliko ngadto sa Dios. Katong ingon nimo nga nagyugbo dunay balaan Wala nga ulong sa Ginoo templo sa Jerusalem sa Salmos sa niyatong sa na-appeal ba dito ang mga linilok na tawag pag-alagad nga gitawag og kaning pagdagkot. Ang Roman Catholic ba na Roman Catholic Church, mga membro or mga tao nagdagkot ba sa insenso o kandila sa rebulto? ang pagdagkot og kandila ni pahinuod is kanada ugas sa kampo sa tao pagsimba sa Katoliko ngadto sa Dios. Katong ingon nimo nga nagyugbo dunay balaan ulong sa Ginoo Templo sa Jerusalem sa niyatong sa na-appeal ba dito ang mga linilok na tawag pag-alagad nga gitawag og kaning pagdagkot. Ang Roman Catholic ba na Roman Catholic Church, mga membro or mga tao nagdagkot ba sa insenso o kandila sa rebulto? ang pagdagkot og kandila ni pahinuod is kanada ugas sa kampo sa tao pagsimba sa Katoliko ngadto sa Dios. Katong ingon nimo nga nagyugbo dunay balaan ulong sa Ginoo. Na-appeal ba dito ang mga linilok na Palihog mi like, share, and subscribe. Nga labi na sa itong mga kaigsunan nga karon niya ni tanaw ginato nagsunod sila si Boni Punsalan from Usami City, niya Marvin Abaw from Zamboanga, niya Roy Jane Kai from Japan, nabot dito sa Japan, niya Toto Lakundi sa Cebu, o Dono Lee Cebu, o na Jonathan ikan sa Toledo. Niya salamat inyo brad sa among pagtanaw karong gabi na nga diya gayon may mutang sa Lourdes Paris ang kaning Atilio compound na nagkabo ang tuang pag niniyang friendly sharing sa tuang igsoon nga Catholic Church o si Benson Fernandez o ato ang igsoon nga si Rian Fuentes ang Gatibo Bible Baptist. Yan ang naman ang iyang time sa iyang question yan sa ng oras nga maupag hiniyang pagbarog sa iyang 10 minutes kasi kan round. Yes. Pagamit niya sa second round. Balik ko brad sa mga pagbabarog. Okay.
I'm ready. Alright, mayong gabi once again. O salamat kayo, Brusok, sa imong mga tubag. Mga kaigsunan, higala kung na-catch up ninyo, kung inyong nakuha, murag diha pa lang daan ma-alarm na ka as a Roman Catholic karong gagabion nga atong gipangutan na gayud diha sa mismo sa Exodo 24 and 5, doon na ba mo linilok na larawan? Doon na. Kamo ba nagyukbo? Yes, nagyukbo, agig pagtahod. Dayon kamo ba nag-alagad o nagsindi o nagdagkot pag-alagad nining larawan? Ingon sad nga didto sa gilarawanan, or I don't understand, but klaro nga giangkon nga kani nga mga butanga gihimo word for word. So ingon ang Biblia, una sa tanan, wa dili ka magbaton og linilok nga larawan, dunay larawan ang RCC, dili nimo yukbuan, giyukbuan nimo imong motibo, ikaw na bahala ana, wala man naghisgot ang Bible sa motibo. Ang giingon sa Biblia diri nga yukbuan unya alagaran. Right. Ang imong motibo nga nindot, ang Dios walay pakialam sa imong motibo. Correct. Ang sa diha nga si King Saul gisugo patya tanang Amalekite, singon siya dinako patya ng mga tambok, kaya ako motibo ako ning ihalad sinunog sa Dios, nindot iyang motibo. Pero ang sugo sa Dios iyang gisupak, sa ato pa wala siya gi-reject siya sa hari. So ang imong motibo unsa na kanindot, dili walay paki ang Dios ana imong motibo. Tigala. Kun dili ang pulong sa Dios nga imong gisupak word for word. So diha mga igala, mao nay angayan nato nga tatunan. Do na by Dios. Mga igala, kani mo oy kinahanglan natong tun-an, do na by Dios. Walay Dios. Kaning Dios, kung imong tag Baal, Astaroth, kinsa na sila? Kani sa Astaroth, babae lang. Kani si Baal, lalaki lang. Unsa na sila? Exist ba na sila? Wala. Pero kung imong tan-awon, imahe lang siya nga hinimo, dayon lalaki o babae. So, ang Ginoo naghimo, ang Dios naghimo magbabae o lalaki. Kunya, makawag din nato sila Dios. Dili. Ang tao maoy nagsimba niya, iyang gipaka-Dios mo nang tawagon og Dios. For example, si Dr. Jose Rizal ba iyang rebolto Dios? Dili na Dios, pero nahimong Dios sa mga Rizalian kay ila man ang gisimba gyud, kay sila gitawag gyud Rizalista. Nahimong Dios nila, pero nagpabili nato nga hero, rebolto tao, normal ka nato, pero nila nahimong Dios, meaning to say ang tao mo'y gahimo og Dios. Unsa man ning Dios? Ang Dios mao ni siyang gisimba instead sa Dios. In fact, si Pablo nag-ingon nga kining mga sala gani nga sigihan nimo buhat, mahimo sa nang Dios. Nga naman, ang kaning Dios mo ni siya ay magpatunga instead adto sa Dios mo ari noong ka sa dili Dios mo nang tawagong Dios kay di man tinuod. So nga ato makita mga igala nga kaning Dios dili ni sila, dili ni mo punto sa Biblia. Ingon ang Biblia, ayaw paghimog linglilok nga larawan sa bisan unsa. So apil diha ang larawan sa babae, tuko, apil tong baka nga gisimba na sa Israelita, kanang mga binuhat na sa Dios, baka, imahe nga bitin sa tuang tubag nga dunay bitin nga tinuod, ributo dito Dios. Pero sa dihang gisimba, giyukbuan, gialagaran na himong Dios sigala. Mao na ang punto. Ang punto diha, kung imo na ganang yukbuan, alagaran ang usa ka imahe, di na bawal una sa imong pag-imahe di na bawal, bisan akong imahe. Bisan imong imahe na kay imahe sa Facebook, dayon ako nang kuhaon, dayon ako nang ibutang sa altar, yukbuan ko na, dayon ako nang iprosesyon, ako nang ampuan, ako nang nudhan, dili siya tuod Dios, pero nako nahimong Dios kay ako mangisimba. Mga igala kay sunan mao nang kamatuoran sa Biblia ang atong tan-awon. Niya ingon diha ganina nga doon ako ng imahe considered to be. Wa lagi ta nagisgot og imahe lang. Ang imahe di lagi na bawal. Dili bawal kung doon na kay imahe. Ang bawal gihimong imahe unsay purpose yukbuan na lagaran mo ni bawal ayo na buka. Kay dili pwede na bukon kay konkreto na nga sugo sa Dios. Ang galing mga argumento ha kung tan-awon pag-ayo. Kay mingon ka nga ang gibawal sa Dios again walay Dios. Ang gibawal sa Dios tanan linilok nga imahe dili og unsay giatubang sayop sana kanang atubang kas bangko kasimba dili kinahanglan imahe gyud linilok gyud siya sama sa butang no ingon ang Bible. So sa ato pa mao na ang gitawag Dios mga igala, sa ato pa ang inyong rebulto gihimo niyong Dios. Correct. Karon kay na inyo ha man giyugbuan gialagaran og sa Biblia pa na nahimutan pa na sa hari Hezekiah kay gidagkutan lang, the only reason nga gibungkag katong rebulto sa bitin nga nakaayo sa daghang gipaak sa bitin kay gidagkutan nila gibungkag yun. Walay laing rason, gidagkutan lang, gibungkag nya wa na gid gapahimo, meaning katong rebulto dunay purpose adto nga specific time, specific purpose. Unya kita ba gisugo wala nanong di man ta kita sa Bible Baptist Church o mga rebulto imahe diha ano man wa man ta gisugo. Ang pag-interpret sa Biblia sa atong tan-awon ang mga panahon. Ang panahon nga mingon ayaw pagkaon o prutas na sa pagkabalo sa dautan o sa maayo, si iba og siya dang gisugo dito para imo.
Pagingon nga ayaw mo ka og baboy, Hudiyo gisugo dili ako kay lami kayong baboy. Kana mga bisag unsang sugo, dili na tanaw na to kinsa gisugo. Karon ang gisugo pahimong ribulto kinsa man. Kita ba nga mga Kristohanong hintil nga naka-pisik lang sa grasya sa mga Hudiyo? Dili kita mo gisugo niya na. Kung dili si Moses gisugo kay dunay purpose. Gisugo si Moses o katong ubang mga tao. Sa ato pa kani nga sugo, dili tanang sugo iya para imuha. No? Mo nang wala ni ana nga naman again ang templo sa dihang gigubak ang templo sa Jerusalem ang pilgo dito giangkon sa atong honest gyud kayo ato ang mo na ako ginanggi ako ginagitahod og maayo si Bruso kay ang tubag straight yun to the point unya wag yun sakto yun na nabungkag kog appeal of course kay gibungkag man gyud kan wa ginabilin pero ngano wa man nagpatukod balik again gipulihan na sa New Testament. Sa Old Testament ba dunay balang espiritu? Dunay balang espiritu that operate. The spirit is upon David, is upon Saul, but walay balang espiritu nga gisilyo. New Testament pa gisilyo. Espiritu sa Dios that will abide with you forever. Amen. So atong tanawon tong 1 Chronicles 13:6, dili gyapon nato mabasa nga naas ribulto. Klaro kayo ingon ang King James version. The ark of God, the Lord, that dwelleth between the cherubims. Consistent yun ang Bible. Atong basahon sa NIV. Ingon ang NIV, to bring up the ark of God the Lord who enthroned between the cherubim. Naa nagistunga. Ang purpose sa cherubim naa diha sa tunga puy-an sa Dios in fact mitingog ihap-an ni Jose kay ako pa na atoy cherubim karon mohapa sad ko sa cherubim kay presensya man sa Dios naa sa tunga. Kung naa ang presensya sa Dios sa tunga mohapa ko mosimba ko pero dili ang cherubim. Gituyo lang gipahimo kay puy-an sa Dios ang tunga. So basically valid ilang gihimo kay Dios man gihapon. Pero ang problema karon, ang imuhang ribulto doon na ba na presensya sa Dios? Mga igala kaigsunan, I'm not against you, against personal. I am against your practices and faith nga dapat imong haom diri sa pulong sa Ginoo. Amen. Kay kung dili igala kaigsunan, ikaw gihapon may magtuan ini. Ikaw gihapon may masakitan, ikaw gihapon may mag-ani niini. Kung ang pangutana, pwede ba ko mag-ampo, magluhod, nga walay ribulto? Ang tubagid sa aktuana sa akong mga amigo, na si Dik, pwede. Pwede ba ko mag-ampo nga magluhod nga walay ribulto da? Pwede gid kaayo bisan asa pwede. So kung pwede man day na mangalah kay sunan akong paghangyo ninyo na unta pamalandungi kay i-replay ang video tanawa ang mga verses nga gipangkot or tanawa niya pag-ampo sa Dios Ginoo lamdagi ko nini. Kay kung mga ayon ra bagyod ang CCC nga kaning idolatry is immortal sin. Pero wala sa CCC nga ningon gisimba ang ribulto wala. Kay wa man jay kawatan nga mutug-an. Ningon day ko nga akong gikawat ang kwat or imo ding ingon nga gasimba mi dili gyud. Pero ani tas Bible kung gisimba ba gyud tinuod? Liyukbuan ba? Gialagaran ba? Gidagkutan ba? Sakto man gyud word for word. In fact giangkon sa ato ang tinahod nga kaatbang. Higala kaigsuonan ko diha ni Kristo ako plead kaninyo nga timbang-timbang nga pag-ayo wala ming ari diri aron pagdaot sakit ni siya nga kamatuoran pero dili ni pangdaot sa imuha pakaayo ni higala. Og gamay ang oras. Salamat kayo o ako lang tapuson ang ako ang ikaduhang pagbarog. Daghang salamat gabi may gabi sa Thank you. Salamat Brother Quintes. May baptis niya naman ang iyang pagkabarog niya sa dili pa nato i-hatag ni Gadsop ang kapinaktibo nga maoy mo prosexamin ani nga time atong tawagon atong isunan nga panimalay palihog Madayang gapunta sa inyong panimalay, like, share, and subscribe. Nga, time na karon ni Bradshaw Fernandez, Roman Catholic Church, nga mo pangutana sa ating soon nga si Rian Fuentes sa Bible Baptist 7 minutes nga question. Kaya kung unang pangutana, ibalik nimo nga ang Exodus 23:4 na thou shall not make any graven image. Di ba tinawin mo nang ibalik-balik? Ibalik-balik na po Brasok na thou shall not make any graven image, pero doon na ginasumpay nga thou shall not bow down yourself nor serve them. Kanya, imo sang gibalik nga pwede makahimo og larawan nga linilok. Basta di lang alaga. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.